bansa, no? Ayon nga rito sa isang report, mga kapatid, mula naman dito sa Net25, supply ng kuryente sa Pilipinas kontrolado ng China ayon sa isang mambabatas. So bago tayo tumungo rito sa Net25, panoorin muna natin itong nasa GMA. Alright, so bago natin to simulan, ang ginagawa po natin, mga kapatid, ay nagbibigay ng reaksyon, komentaryo sa mga balitang napapanood natin ngayon. At isineshare ko sa inyo kung ano ang aking saloobin at ano ang aking mga opinion. Pwede rin kayo mag-share ng inyong opinion, komento sa comment section sa ibaba. Samahan ninyo ako, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Inungkat ng komite sa Kamara ang umano'y pagre-report ng ilang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Isinusulong din nila ang retroactive refund sa ilang bayaring ipinasa ng NGCP sa mga consumer ng kuryente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa Communist Party ng China. Piruin mo nagre-report mga tol sa China. Sa bagay, Chinese official to eh. Report umano sa Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the It's here. about their management of the Yes. That's what they're reporting. Yeah. That's suspicious, sir. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamay-ari at management ng NGCP. 40% foreign ownership ng NGCP. Inungkat dahil lagpas umano sa 40%, mga tol, ang foreign ownership. At hindi lang basta-basta foreign ownership, mga tol, mga Chinese tong mga to. Diba? Ito yung nangangalaga ng supply ng kuryente, mga tol, ng ating bansa. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Piruin mo 40% mga tol, pag-aari ng China. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi, na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung legality po ng kanilang stature dahil dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT, at iba pa. Is that enough to revoke the franchise? I think that there needs to be a reorganization to reestablish Philippine ownership of NGCP. Dapat ayusin yan ang ating pamahalaan, di ba? Grabe naman. Di naman nila masyadong iniintindi pag ganyan. Filipino management. We request that NGCP give it time to submit a response to address the concerns of the committee. Itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaligtad ng komisyon ang desisyon. Pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Yeah. Halos